Sa kabila ng masamang panahon noong nakaraang linggo, nakapagbayad ng kanilang buwis at iba pang mga obligasyon ang mga taxpayer sa Maynila. Ito'y dahil binuhay na ulit ni Mayor Isko Moreno ang e-boss o ang Electronic Business One-Stop Shop Go Manila at sa paraan din ng ibang digital platforms sa lungsod. Ayon kay Yorme, sa ganitong sistema, panatag din ang isip ng mga Manilenyo at nagnenegosyo sa Maynila dahil nakatipid na sila sa oras at pagod. Nakatulong pa sila sa revenue generation ng lungsod. Idiniin din ni Yorme na hindi lang idinisenyo ang mga nabanggit na app para sa convenience ng publiko, kundi para maiwasan din ang korupsyon. Sa kanyang flag ceremony kahapon, tiniyak ni Mayor Isko Moreno sa mga manggagawa ng lokal na pamahalaan ng Maynila na may sasahurin ang lahat. Ayon kay Yorme, batay sa kanilang pagbusisi sa pondo ng lungsod, masasabi niya na hanggang 15 ng Agosto ay sasahod ang mga kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno. Giit ni Yorme, iniingatan nila ang General Fund upang may suswelduhin ang government employees. Pinasalamatan din ni Yorme ang mga kapwa niya manggagawa sa lungsod na sa kabila ng financial crisis ng Maynila ay tuloy pa rin sila sa trabaho at serbisyo publiko. Matapos dumalo sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, dumiretso si Mayor Isko Moreno sa City Hall upang iharap ang lalaking ng hold-up sa isang estudyante noong isang gabi. Ayon kay Yorme, ang nahuli ay isang 16 anyos na binatilyo umano na 3 beses na pala nakapang-hold up, kung saan ang ikatlo ay ang college student na na-hold up ang gintong kwintas. Isasalang din sa test ang nasabing lalaki upang mapatunayang menor de edad ito dahil sinabi ni Yorme ay may anak na ito. Ang isa namang lalaki na inaresto ay pinagbentahan ng hold up ng kwintas sa halagang 15,000 pesos. Na-turn over na rin sa mga otoridad ang mga nahuli para sa kaukulang disposisyon. Timbog ang 2 lalaki na nagnakaw ng kable sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Iniharap ni Mayor Isko Moreno ang 2 lalaki sa media at ang ebidensyang mga kable ng kuryente na kanilang ninakaw. Sa mga litratong ipinakita ni Yorme, tila ginamitan ng panghiwa ng semento ang daanan sa bahagi ng Espanya dahil diretsong-diretso ang pagkakahukay nito, makuha lang ang mga nakabaong kable. Sabi ni Yorme, hindi raw ito ang unang beses na nagnakaw ng kable ang 2 kabilang ang isa pa nilang kasama na hindi pa nahuhuli dahil nahuli na raw ang mga ito noon ng PLDT pero hindi nagsampa ng reklamo ang telco giant. Ngayong government property na ang dinali ng 2 lalaki. Sinabi ni Yorme na malas lang nila dahil mananagot na sila sa batas. Sa ngayon, nire-resolba na ng lungsod ng Maynila ang lugar kung saan inukaan ng 2 ang kalsada para makuha ang kable at agad pina-inspeksyon ni Yorme kung may live wire upang hindi makadisgrasya ng mga dumadaan.